Si Hernando, isang mayamang negosyante na hindi magkaanak, ay bumaba mula sa kanyang marangyang sasakyan sa gitna ng isang maalikabok na daan at naramdaman niyang huminto ang mundo nang makita niya ang dalawang payat at magkaalikabok na batang lalaking kambal na nakatayo sa harap ng isang munting bahay na yari sa hollow blocks. Nanginginig ang mga kamay na inayos ni Hernando ang kanyang asul na kurbata, napalunok at lumuhod sa mapulang lupa. Ipinantay ang kanyang mga mata sa mga bata na nakatitig sa kanya sa ganap na katahimikan. Mahigpit na hinawakan ni Rico ang kamay ni Paulo na puno ng desperasyon. Pareho silang nanatiling parang mga estatwa. Malalim lamang ang paghinga habang pinagmamasdan ang lalaking bihis na tila nagmula sa ibang mundo. Itinaas ng mainit na hangin ang alikabok sa kanilang paligid. Naramdaman ni Hernando ang bigat sa kanyang mga binti at paninikip sa dibdib. Pumunta siya roon para isara ang isang kasunduan sa lupa, ngunit isang bagay na mas malaki ang malapit ng mangyari. Itinaas ng mainit na hangin ang alikabok mula sa daan at marahang iwinagayway ang dulo ng mga punit-punit na damit ng mga bata. Naramdaman ni Hernando ang bigat sa kanyang mga binti. Pumunta siya rito para isara ang isang kasunduan sa lupa, hindi para maramdaman ang pagbara sa lalamunan na matagal na niyang hindi naramdaman sa loob ng maraming taon. "Dito ba kayo nakatira?" Tanong niya sa paos na boses, hindi maitago ang kanyang emosyon. Kinagat ni Paulo ang kanyang ibabang labi. Ibinaling ni Rico ang kanyang tingin sa lupa, ngunit walang sinuman sa kanila ang gumalaw mula sa kanilang kinatatayuan. "Kaya po naming alagaan ang aming sarili dito, sir," sagot ni Rico. Ang kanyang manipis na boses ang bumasag sa mabigat na katahimikan. Huminga ng malalim si Hernando, inayos ang kanyang kurbata at naramdaman ang isang bagay na nabasag sa loob ng kanyang dibdib. 40 taon ng pagsusumikap na maging isang ama, dose-dose ng mga doktor, mamahaling paggamot, mga pangakong napako, at naroon sila, dalawang batang lalaki na tila hinulma ng iisang kamay, nawawala sa gitna ng kawalan, nangangailangan ng isang tao tulad ng pagkakailangan niya sa kanila. Pagsikat ng mas matinding araw nang sa wakas ay tumayo si Hernando, pinagpag ang alikabok mula sa tuhod ng kanyang mamahaling pantalon. Nanatiling magkadikit ang mga bata, maingat na pinagmamasdan ang bawat kilos niya. May isang babaeng sumigaw mula sa malayo, ngunit walang sinuman sa kanila ang lumingon. Inilabas ni Hernando ang kanyang pitaka mula sa panloob na bulsa ng kanyang damit, nag-atubili saglit at ibinalik ito. Hindi pera ang kailangan ng mga batang iyon sa sandaling ito. Kailangan nila ng isang bagay na hindi niya maibigay kaninuman, kahit sa kanyang sarili. "Ano ang mga pangalan ninyo?" tanong niya sa mas matatag na boses. "Ako po si Rico." "Siya si Paulo," sagot ng batang nasa kaliwa. Itinuro ang kapatid gamit ang kanyang baba. "Kambal po kami, pero alam na po iyon ng lahat." Ngumiti si Hernando sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, isang tunay na ngiti na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso at umabot hanggang sa kanyang mga mata. "Ako si Hernando, at sa tingin ko, napunta ako rito dahil sa isang napaka-espesyal na dahilan." Ang bigat ng kanyang sariling mga salita ay umalingaw-ngaw sa katahimikang nabuo sa pagitan nila na tanging ang mainit na hangin ng hapon ang nagtataas ng maliliit na ulap ng mapulang alikabok sa paligid. Lalong hinigpitan ni Rico ang pagkakahawak sa kamay ni Paulo. Pareho nilang pinoproseso ang pahayag sa paraang hindi dapat gawin ng mga 9 na taong gulang na bata, sinusuri kung ang lalaking bihis na bihis ay isa lamang sa mga pangakong napapako o talagang kumakatawan sa isang pagbabago. Napansin ni Hernando ang pagdududa sa mga mata ng mga bata at huminga siya ng malalim. Alam niyang bawat salita mula ngayon ay magkakaroon ng bigat ng ginto sa kanilang buhay. "Hindi ninyo kailangang magpasya ng anuman ngayon," sabi niya sa mas malumanay na boses. "Gusto ko lang malaman ninyo na hindi ako napunta rito nang nagkataon lang at kung papayagan ninyo, gusto kong maging bahagi ng inyong buhay." Binitawan ni Paulo ang kamay ng kanyang kapatid at humakbang ng kalahati pasulong. Ang kanyang madilim na mga mata ay nakatutok sa mukha ni Hernando.
May pamilya po ba kayo? Tanong niya nang may inosenteng kuryosidad na tanging mga bata lamang ang mayroon. Ang tanong ay tumama kay Hernando na parang isang palaso sa dibdib. Nagbalik ng mga alaala na pilit niyang ibinabaon. Dati mayroon, sagot niya sa nanginginig na boses. Namatay ang asawa ko 2 taon na ang nakalipas. Matagal naming sinubukang magkaanak pero hindi kami pinalad. Kumunot ang noo ni Rico, sinusubukang unawain. Kaya po kayo nalungkot noong nakita ninyo kami. Dahan-dahang tumango si Hernando. Oo, pero hindi lang lungkot. Para akong nakahanap ng isang bagay na matagal ko nang hinahanap kahit hindi ko alam na hinahanap ko pala. Ang tunog ng papalapit na motorsiklo mula sa malayo ang nagpalingon sa kanilang tatlo sa daan. Isang luma at maingay na motorsiklo ang lumitaw, nagtataas ng alikabok, minamaneho ng isang payat na lalaking sunog ang balat sa araw. Binagalan niya ang takbo nang makita ang marangyang sasakyang nakaparada, huminto mga 10 metro ang layo at bumaba sa motor nang may mabagal at kahina-hinalang kilos. Siya ay isang lalaking nasa edad 40, may maruming damit pang trabaho at mukhang minarkahan ng hirap ng buhay. Naglakad siya papalapit sa kanila nang may matatag na mga hakbang. Ang kanyang tingin ay nagpapalipat-lipat kina Hernando at sa mga bata. Magandang hapon po, sabi ng lalaki. Tinatanggal ang kanyang luma at kupas na sombrero. Ako po si Mang Cardo, nagtatrabaho sa mga palayan dito sa malapit. Sila po ba ang mga batang nakatira sa munting bahay diyan? Tumango si Rico ngunit nanatiling malapit kay Hernando. Kung kayo po ang tatanungin, Mang Cardo, sabi niya, nakatingin sa mayamang negosyante. Ako si Hernando, naparito para tingnan ang lugar na ito. Sinusuri ang ilang mga ari-arian. Kinamot ni Mang Cardo ang kanyang hindi pa naaahit na balbas at napabuntong hininga. Kung gayon, hindi niyo pa po pala alam ang sitwasyon ng 2 batang ito ano. Ang pangungusap na iyon ay nagpakunot sa noo ni Hernando. Anong sitwasyon? Tiningnan ni Mang Cardo ang mga bata nang may pinaghalong awa at pag-aalala. Mag-isa na lang po ang mga batang iyan dito nang mahigit 1 taon na. Ang nanay nilang si Sonia ay umalis na may pangakong babalik. Pero hanggang ngayon, walang balita. Namatay ang tatay nila noong maliliit pa sila. Nabubuhay sila sa abot ng kanilang makakaya. Humihingi ng tulong sa mga kapitbahay, natutulog kung saan-saan. Naramdaman ni Hernando na nanigas ang kanyang dugo. Mag-isa? Talagang mag-isa. Mag-isang mag-isa. Kumpirma ni Mang Cardo. Kami ng asawa ko, tumutulong kami kung kaya, nagbibigay ng pagkain, pinapatulog sila sa bahay namin kapag sobrang lamig. Pero mayroon kaming 5 anak at mahirap ang sitwasyon para sa lahat dito. Yumuko si Paulo, nahihiya dahil nailantad ang kanilang paghihirap. Sa kabilang banda, itinaas ni Rico ang kanyang baba sa 1 kilos ng nasaktang dignidad. Wala po kaming ginugulong sinuman, sabi niya sa matatag na boses. Nagtatrabaho kami, tumutulong sa mga nangangailangan, hindi kami namamalimos. Ngumiti si Mang Cardo nang may pagmamahal. Alam ko iho, masipag kayo, magalang, pero hindi maaaring mabuhay ang mga bata nang ganito nang walang matandang maayos na nag-aalaga. Tiningnan ni Hernando ang 2 bata at nakaramdam ng pisikal na sakit sa kanyang dibdib. Ang ideya na 2 bata sa ganoong edad ay hinaharap ang mundo ng mag-isa, natutulog sa isang abandonadong bahay, umaasa sa kabutihan ng iba para makakain, ay hindi niya matagalan. Mang Cardo, sabi ni Hernando, kontrolado ngunit maigting ang kanyang boses. Kilala niyo po ba ng husto ang mga batang ito? Kilala ko po sila mula pa noong isilang. Nakita ko silang lumaki. Nakita ko noong namatay ang kanilang ama. Nakita ko noong umalis ang kanilang ina. Mga gintong bata sila, pero kailangan nila ng isang taong maayos na mag-aalaga sa kanila. Tumango si Hernando. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Gusto niyo po bang maging saksi na sila ay mga ulila na wala silang sinuman? Nagtaka si Mang Cardo sa tanong. Puwede po, pero bakit po? Dahil gusto ko silang tulungan ng buong puso. Hindi ito limos,
Hindi ito awa. Ito ay isang bagay na kailangan kong gawin. Pinag-aralan ni Mang Cardo ang mukha ni Hernando sa loob ng ilang segundo, sinusuri ang kanyang intensyon. Seryoso po kayo. Kailanman ay hindi ako naging ganito kaseryoso sa buong buhay ko. Dahan-dahang tumango ang simpleng lalaki, pagpalain po kayo ng Diyos. Karapat-dapat ang mga batang ito na magkaroon ng pagkakataon. Nagpaalam siya na may kaway at bumalik sa kanyang motorsiklo. Ngunit bago umalis ay sumigaw siya, "Kung kailangan niyo po ako para sa anuman, magpasabi lang kayo." Kilala po ng lahat dito si Mang Cardo ng palayan ni Mang Bambang. Nang mawala ang tunog ng motor sa di kalayuan, lumingon si Hernando sa kambal. Tinitigan siya ni Rico at Paulo nang may pinaghalong pag-asa at takot. Tila alam nila na ang sandaling iyon ang magtatakda ng kanilang buong buhay. "Gusto niyo bang ipakita sa akin kung saan kayo nakatira?" Maingat na tanong ni Hernando. "Gusto kong mas makilala ang buhay ninyo." Nagkatinginan ang mga bata sa isang tahimik na komunikasyon na tanging kambal lamang ang mayroon. Pagkatapos ay tumango si Rico. "Sige po, pero huwag niyo na lang pong pansinin ang gulo. Ginagawa lang po namin ang aming makakaya." Naglakad sila ng ilang metro patungo sa bahay na yari sa hollow blocks. Sa malapitan, mas mukha itong marupok. May ilang sirang yero sa bubong. Nakakiling ang pinto na nakasabit sa kinakalawang na bisagra. Walang salamin sa mga bintana, mga butas lamang sa pader na tinatakpan ng piraso ng plywood sa gabi. Sumunod si Hernando sa mga bata sa loob at kinailangan ng ilang segundo para masanay ang kanyang mga mata sa dilim. Ang loob ay mas nakakagulat kaysa sa labas. Isang silid lamang ang nagsisilbing sala, kwarto at kusina. Ang sahig ay hindi pantay at maalikabok na lupa. Sa kanang sulok, isang manipis, luma at mansadong kutson ang nakalatag sa lupa na may manipis at tagpi-tagping kumot. Doon sila natutulog, magkadikit para magpainit sa malamig na gabi. Sa kabilang panig, isang 2 burner na gas stove na konektado sa isang kinakalawang na tangke ng LPG ang bumubuo sa kusina. Ilang yuping kalderong aluminyo ang nakasalansan sa isang kahoy na kahon na nagsisilbing kabinet. Dahan-dahang naglakad si Hernando sa silid. Pinagmamasdan ang bawat detalye ng may mabigat na puso. Binuksan niya ang kahon na nagsisilbing imbakan ng pagkain at nakakita lamang ng kalahating pakete ng cornstarch at isang garapon na may kaunting asin. "Ito lang ang mayroon kayo para kainin?" tanong niya sa paos na boses. Nagkibit balikat si Paulo. "Minsan po, nagdadala si Mang Cardo ng ibang bagay o si Aling Yanti na nakatira doon sa malayo, pero ayaw po naming masyadong mang-abala." Idinagdag ni Rico. "Kaya po naming gumawa ng lugaw na mais, nakakabusog po iyon." Ipinikit ni Hernando ang kanyang mga mata, saglit, huminga ng malalim para kontrolin ang kanyang emosyon. Nang imulat niya ito, nakita niyang maingat siyang pinagmamasdan ng mga bata, sinusubukang unawain ang kanyang reaksyon. "Dito kayo natutulog sa kutsyon na ito. Magkatabi po kami," paliwanag ni Paulo. "Kapag sobrang lamig, magkayakap po kami para magpainit." Epektibo naman po. Ang natural na paraan ng kanyang pagsasalita tungkol sa isang nakapanlulumong sitwasyon ay nagpaiyak kay Hernando. Ang 29 na taong gulang na bata ay hindi dapat kailangang magkayakapan para hindi mamatay sa ginaw sa gabi. At kapag umuulan, tanong ni Hernando, tinitingnan ang mga sirang yero. "Naglalagay po kami ng balde para saluhin ang tubig," sabi ni Rico. "Minsan, natutulog kami sa bahay ni Mang Cardo kapag sobrang lakas ng ulan, pero kung talagang wala na pong ibang paraan." Naglakad si Hernando sa bintanang walang salamin at tumingin sa labas. Ang tanawin ay purong katahimikan, tuyong lupa, matataas na damo, ilang mga punong baluktot dahil sa araw. Walang senyales ng sibilisasyon maliban sa daan na dumadaan sa malapit. Ito talaga ang dulo ng mundo at 2 bata ang nabubuhay doon ng mag-isa. "Namimiss niyo ba ang nanay ninyo?" Dahan-dahan lumabas ang tanong, halos pabulong. Nagmatigas ang panga ni Rico. "Noong una po, namimiss namin. Umiiyak kami araw-araw, hinihintay siyang bumalik.
pero pagkatapos naintindihan namin na hindi na talaga siya babalik. Idinagdag ni Paulo na may matandang kalungkutan sa kanyang mga mata. Tumigil na po kaming umasa. Mas kaunti po ang sakit sa ganoong paraan. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Hernando na parang suntok sa sikmura. Mga 9 na taong gulang na bata na natuto ng huwag umasa ng anuman mula kaninuman, na nagtayo ng emosyonal na panangga para makaligtas sa pag-abandona. Lumuhod muli si Hernando, ipinantay ang kanyang taas sa mga bata. Gusto kong malaman ninyo ang isang bagay. Kung mangangako ako sa inyo, palagi ko itong tutuparin. Hindi ako tulad ng mga taong dumaan sa buhay ninyo. Tinitigan siya ni Rico nang may kawalan ng tiwala na nagmula sa mapait na karanasan. Lahat po ng tao ay ganyan sa simula, sabi niya, pagkatapos ay nawawala sila at mag-isa na naman kami. Tumango si Hernando, ganap na nauunawaan ang pagtanggi. Tama kayong maghinala. Kailangan kong patunayan na iba ako at patutunayan ko iyon. Tumayo siya at naglakad papunta sa sasakyan. Bumalik na may dalang cooler bag na dala niya para sa biyahe. Sa loob ay may mga nakabalot na kanin at ulam, prutas, biskwit at juice na nasa kahon. Inilagay niya ang lahat sa ibabaw ng kahon na nagsisilbing mesa at sinabing, "Siguradong gutom na kayo. Kainin ninyo ang gusto ninyo." Nanlaki ang mga mata ng mga bata sa dami ng pagkain ng sabay-sabay. Dahan-dahan silang lumapit na para bang isang ilusyon na maaaring mawala anumang oras. Maingat na kinuha ni Rico ang isang nakabalot na pagkain na para bang kumukuha ng isang bagay na sagrado. Kumuha siya ng unang kagat at ipinikit ang kanyang mga mata, ninanamnam ang bawat subo. Kumuha si Paulo ng isang dalandan at maingat itong sinuri bago kumagat. "Matamis," komento niya. Nagulat. "Matagal na po kaming hindi nakakakain ng prutas." Pinanood ni Hernando ang dalawa na kumain ng may kontroladong gutom, magalang ngunit desperado. Dahan-dahan silang ngumuya, ninanamnam ang bawat lasa at palaging nag-aalok ng piraso sa isa't isa bago kumain. Kahit sa gitna ng paghihirap, pinapanatili nila ang paggalang at pagmamalasakit sa isa't isa. "Lagi ba kayong naghahati sa lahat ng bagay?" tanong ni Hernando. "Lagi po," sagot ni Rico na puno ang bibig. Kung isa ang kumain, parehong kumakain. Kung isa ang nagugutom, parehong nagugutom. Ganoon na po mula pa noon. Habang kumakain sila, sinamantala ni Hernando na mas pagmasdan ang bahay. Napansin niyang may mga pagtatangkang mag-ayos. Malinis at nakasalansan ang mga kaldero, inayos ang kutson, at kalilinis lang ng sahig. Sa kabila ng lahat ng kakulangan, pinapanatili ng mga bata ang lugar na malinis hanggat maaari. Sa pinakamadilim na sulok ng silid, nakita niya ang isang lumang kahon ng sapatos na tinali ng isang pisi. "Ano ang laman ng kahon na iyan?" tanong niya nang may kuryosidad. Huminto sa pagkain si Rico at tumingin sa direksyong itinuro. "Iyan po ang aming mga mahahalagang gamit," sabi niya nang may pag-aalinlangan. "Puwede niyo pong tingnan kung gusto niyo." Maingat na kinuha ni Hernando ang kahon at binuksan ito. Sa loob ay may ilang luma at kupas na mga litrato, isang sirang laruang kotse, ilang makukulay na bato, at isang halos ubos na kwaderno sa paaralan na may naninilaw na mga pahina. Kinuha niya ang isa sa mga litrato at nakita ang isang batang babae na nakangiti, karga ang 2 sanggol na kambal sa kanyang kandungan. "Ito ba ang nanay ninyo?" "Opo," kumpirma ni Paulo, lumalapit. "Kinuha po iyang litratong iyan noong isilang kami. Iyan na lang po ang mayroon kami mula sa kanya." Maingat na hinawakan ni Hernando ang litrato, iniisip kung ano ang nag-udyok sa babae na iwanan ang 2 napakaliit na bata. "Naaalala niyo ba siya?" "Kaunti lang po," sabi ni Rico. "Kinakantahan niya kami para makatulog at gumagawa ng masarap na lugaw kapag may gatas." Umiling si Paulo. "Halos wala po akong maalala. Amoy lang po ng buhok niya." Ibinalik ni Hernando ang litrato sa kahon. Mabigat ang puso. Iyon lang ang mga alaala na mayroon ang mga bata tungkol sa kanilang pamilya, nakatago sa isang lumang kahon ng sapatos. Kinuha niya ang kwaderno at binuklat ang mga pahina.
May mga pagsasanay sa matematika, mga sanaysay na may malinis na sulat kamay, mga makukulay na guhit, mahuhusay kayong mag-aaral. Komento niya, humanga sa kalidad ng mga gawa. Gusto po naming mag-aral, sabi ni Rico na may pananabik sa kanyang boses. Laging sinasabi ni Ginang Reyes na matalino raw kami. Bakit kayo huminto sa pag-aaral? Kasi po malayo ang eskwelahan at wala kaming paraan para makapunta araw-araw at dahil wala na rin pong pumipirma sa mga papel sa eskwelahan. Isinara ni Hernando ang kuwaderno at ibinalik ito sa kahon. Gusto niyo bang bumalik sa pag-aaral? Nagningning ang mga mata ng dalawa. Gustong-gusto po namin, sabi ni Paulo. Pero hindi po puwede. Wala po kaming sinumang responsable sa amin. Paano kung ako ang maging taong iyon? Tanong ni Hernando. Nagulat sa sarili sa direktang alok. Paano kung alagaan ko kayo? Tiyakin na makakapag-aral kayo, may pagkain, damit, lahat ng kailangan ninyo. Ang katahimikang sumunod ay napakabigat. Nagkatinginan sina Rico at Paulo, nag-uusap sa tahimik na lengguwahe ng kambal. Pagkatapos ng ilang segundo, nagtanong si Rico, pinag-uusapan niyo po ba ang pagkuha sa amin mula rito? Pinag-uusapan ko ang pagbibigay sa inyo ng pamilya. Isang totoong tahanan na may mainit na kama, pagkain sa mesa, magandang paaralan. Pinag-uusapan ko ang pagiging ama na hindi ninyo kailanman nagkaroon. Lumapit si Paulo kay Hernando, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Talaga po bang gagawin ninyo iyon, maging totoong ama namin? Lumuhod muli si Hernando at hinawakan ang mga kamay ng dalawang bata. Gagawin ko. Gusto kong gawin. Binibigyan ninyo ako ng isang bagay na akala ko'y hindi ko na kailanman magkakaroon, ang pagkakataong maging isang ama. At gusto kong ibigay sa inyo ang isang bagay na karapat-dapat ninyo, isang pamilya. Pinunasan ni Rico ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang kamay. Pero paano po kung magsawa kayo sa amin? Paano kung masyado kaming magulo? Laging magulo ang mga bata, sagot ni Hernando, nakangiti. Pero iyon ay isang trabahong ginagawa ng may pagmamahal at mahal ko na kayo kahit ilang oras pa lang tayong magkakilala. Niyakap ni Paulo si Hernando ng mahigpit. Gusto ko po kayong maging ama namin, sabi niya, humihikbi. Nag-atubili si Rico ng ilang segundo, ngunit lumapit din at sumali sa yakap. Tinatanggap po namin, bulong niya. Pero kung mawawala po kayo, tulad ng pagkawala ni nanay, mamamatay po kami sa lungkot. Niyakap ni Hernando ang dalawa sa kanyang dibdib, nararamdaman ang pag-agos ng sariling luha sa kanyang mukha. Hindi ako kailanman mawawala, hindi ko kayo iiwan, iyan ang pangako ko. Nagkayakapan sila sa loob ng ilang mahabang minuto. Lahat silang tatlo ay umiiyak dahil sa emosyon. Nang sa wakas ay maghiwalay sila, pinunasan ni Hernando ang kanyang mukha at huminga ng malalim. Ngayon kailangan nating ayusin ang mga praktikal na bagay. Hindi na kayo maaaring manatili rito. Sasama kayo sa akin sa lungsod ngayon din. Tumingin si Rico sa paligid ng kaawa-awang bahay. Wala po kaming magagandang damit na panlabas, sabi niya, nahihiya. Huwag kayong mag-alala dyan. Bibili tayo ng mga bagong damit. Bibili ng lahat ng kailangan ninyo. Kinuha ni Hernando ang kanyang telepono at nagsimulang tumawag. Una niyang tinawagan ang kanyang abogado, ipinaliwanag ang sitwasyon at hiniling na simulan agad ang legal na proseso para sa kustodiya ng mga bata. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang sekretarya, kinansela ang lahat ng kanyang appointment sa linggong iyon. Gumawa pa siya ng ilang tawag, inaayos ang bagong buhay na malapit nang magsimula. Pinanood ni Rico at Paulo ang lahat ng may pagkamangha, hindi makapaniwala na ito ay talagang nangyayari. Tapos na, sabi ni Hernando, itinatago ang kanyang telepono. Bukas ng umaga, darating dito ang abogado ko kasama ang lahat ng dokumento. Aayusin natin ang inyong legal na sitwasyon at pagkatapos ay titira na kayo sa akin. Tumingin siya sa paligid ng bahay. Muli, may gusto ba kayong dalhin mula rito? Kinuha ng mga bata ang kahon ng sapatos na may kanilang mga alaala at wala ng iba. Wala ng iba pang karapat-dapat dalhin mula sa lugar na iyon ng pagdurusa.
Naglakad sila papunta sa sasakyan, binuksan ni Hernando ang pinto sa likod at tinulungan ang mga bata na pumasok. Magkatabi silang umupo, hawak ang kahon na parang isang kayamanan. Saan po tayo pupunta? Tanong ni Paulo habang pinaaandar ni Hernando ang makina. Una, bibili tayo ng mga damit para sa inyo. Pagkatapos, uuwi tayo sa bahay. Sa ating bahay, tumingin si Rico sa bintana, pinagmamasdan ang bahay na naiiwan. Hindi po namin mamimiss ang lugar na iyon, sabi niya. Mamimiss lang po namin ang pag-iisa. Ang biyahe papuntang lungsod ay tumagal ng 2 oras. Sa biyahe, ikinuwento ni Hernando ang kanyang buhay, ang kanyang bahay, ang kanyang mga plano para sa hinaharap kasama sila. Pinakinggan ng mga bata ang lahat ng may buong atensyon, nagtatanong, mas nakikilala ang lalaking nagbago ng kanilang buhay sa loob ng ilang oras. Pagdating nila sa Maynila, nanlaki ang kanilang mga mata sa mga matataas na gusali, sa abalang mga kalye, sa mga nagniningning na tindahan. Dito po ba kami titira? Tanong ni Paolo. Namangha. Dito? Tama dito. At bukas, makikilala ninyo ang bago ninyong paaralan. Pupunta sa doktor, sa dentista. Gagawin ninyo ang lahat ng kailangang gawin ng mga batang kaedad ninyo. Ipinark ni Hernando ang sasakyan sa harap ng isang tindahan ng damit pambata at bumaba silang 3. Tiningnan ng mga tindera nang may pagtataka ang lalaking bihis na kasama ang 2 marumi at punit-punit na bata. Ngunit walang pakialam si Hernando sa mga tingin na iyon. Bumili sila ng mga damit, sapatos, laruan, gamit sa eskwela. Maingat na sinubukan ni Rico at Paulo ang lahat, hindi pa rin makapaniwala na totoo ito. Piliin ninyo ang anumang gusto ninyo, sabi ni Hernando. Ngayon, mga anak ko na kayo, maaari ninyong makuha ang lahat ng kailangan ninyo. Paglabas nila sa tindahan, hindi na makilala ang mga bata, suot ang mga bago at malinis na damit, may dalang mga bag na puno ng regalo. Ang bahay ni Hernando ay isang marangyang mansyon sa isang eksklusibong subdibisyon sa lungsod. Nang bumukas ang automatikong tarangkahan at pumasok sila sa garahe, napanganga sina Rico at Paolo. Sa inyo po lahat ito? Tanong ni Rico, tinitingnan ang 3 palapag na bahay. Sa atin na ngayon, pagtatama ni Hernando, bahay ninyo na rin ito. Inilibot niya sila sa lahat ng silid. Nagtapos sa 2 palapag kung saan naghanda siya ng 2 magkatabing kwarto. Bawat isa ay may komportableng kama, desk, bookshelf at mga laruan. May sarili kayong kwarto, paliwanag ni Hernando. Pero kung gusto ninyong matulog ng magkasama sa simula, walang problema. Dahan-dahang pumasok ang mga bata sa mga kwarto, hinahawakan ang lahat ng may paggalang. Hindi nila kailanman naisip na magkakaroon sila ng isang bagay na napakaganda at komportable. Para pong panaginip, bulong ni Paulo. Ibinagsak ang sarili sa malambot na kama. Mas maganda pa po sa panaginip, sabi ni Rico. Totoo po ito. Nang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan na inihanda ng kasambahay, naupo silang 3 sa sala para mag-usap. Gusto ni Hernando na mas makilala ang mga bata, ang kanilang mga gusto, mga pangarap, mga takot. Nalaman niyang pangarap ni Rico na maging isang veterinaryo para alagaan ang mga napabayaang hayop at gusto ni Paulo na maging isang ilustrador para gumawa ng mga comics. Maaari kayong maging kahit anong gusto ninyo, pangako niya. Titiyakin kong makukuha ninyo ang pinakamahusay na edukasyon. Nang oras na para matulog, nag-atubili ang mga bata. Puwede po ba kaming matulog ng magkasama ngayong gabi? Tanong ni Paulo. Kasi po hindi kami sanay na magkahiwalay. Ngumiti si Hernando. Siyempre, puwede. Gawin ninyo kung ano ang pinakamabuti para sa inyo. Itinulak nila ang mga kama mula sa 2 kwarto at natulog ng magkatabi tulad ng dati nilang ginagawa. Ginugol ni Hernando ang gabi, nagising, pinaplano ang hinaharap, iniisip ang lahat ng kailangan niyang gawin para mabigyan ng pinakamagandang buhay ang kanyang mga bagong anak. Kinabukasan ng umaga, maagang dumating ang abogado kasama ang lahat ng kinakailangang dokumento.
Ipinaliwanag niya na magiging mahaba ang proseso, ngunit nakakuha na siya ng pansamantalang kustudiya na nagpapahintulot kay Hernando na legal na alagaan ang mga bata habang hindi pa tapos ang opisyal na pag-aampon. Naiintindihan niyo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Hernando sa mga bata. Ibig sabihin, opisyal na akong responsable sa inyo. Walang sinuman ang maaaring kumuha sa inyo mula sa akin. Pinirmahan ni Rico at Paulo ang mga dokumento na may nanginginig na sulat kamay. Hindi pa rin makapaniwala na totoo ito. Nang umalis ang abogado, muling lumuhod si Hernando sa harap nila. Ngayon, opisyal na kayong mga anak ko, sabi niya nang may buong emosyon. Rico at Paulo, dahil gagamitin ninyo ang aking apelyido. Niyakap siya ng mga bata, umiiyak sa tuwa. Ang mga sumunod na araw ay panahon ng pag-aangkop. Inilista ni Hernando ang mga bata sa pinakamahusay na paaralan sa lungsod. Dinala sila sa doktor at dentista. Binili niya ang lahat ng kailangan nila para sa bagong buhay. Mabilis silang umangkop sa normal na rutina ng pamilya. Sama-samang almusal, paaralan, takdang aralin, hapunan ng pamilya, mga kwento bago matulog. Natagpuan ni Hernando ang kaligayahan sa pagiging isang ama, sa pag-aalaga, pag-aalala at pagmamahal ng walang pasubali. 3 buwan pagkatapos, isang Sabado ng hapon, nasa hardin ng bahay silang tatlo nang magtanong si Rico na ikinagulat ni Hernando. Itay, pinagsisisihan niyo po ba na natagpuan ninyo kami? Biglaan ang tanong, ngunit napansin ni Hernando ang kawalan ng katiyakan sa likod nito. Itinigil niya ang kanyang ginagawa at tiningnan ang 2 batang naglalaro sa damuhan. Pinagsisisihan, ang pagkatagpo sa inyo ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Binigyan ninyo ako ng dahilan para mabuhay na matagal ko nang hindi naramdaman. Lumapit si Paulo at niyakap si Hernando sa baywang. Hindi rin po namin pinagsisisihan na tinanggap namin kayo bilang ama, sabi niya. Tinupad ninyo ang lahat ng inyong pangako. Ngumiti si Hernando, nararamdaman ang pag-apaw ng kaligayahan sa kanyang puso at patuloy ko itong tutuparin habang buhay. Mga anak ko kayo magpakailanman. Tumingin siya sa asul na kalangitan, iniisip kung paano maaaring magbago ng husto ang buhay sa loob ng ilang oras. Umalis siya ng bahay noong umagang iyon, 3 buwan na ang nakalipas bilang isang walang laman at malungkot na tao at bumalik bilang isang ama ng 2 pambihirang batang lalaki. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ng mga bata, mag-isa si Hernando sa kanyang opisina, nakatingin sa labas ng bintana sa maliwanag na hardin. Inisip niya ang maalikabok na daan kung saan nagsimula ang lahat, ang kaawa-awang bahay kung saan nakatira sina Rico at Paulo. Ang desisyon na nagbago ng kanilang buhay magpakailanman. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Mang Cardo, ang simpleng lalaki na naging saksi sa kanilang pagkikita. Mang Cardo, si Hernando po ito. Gusto ko lang pong malaman ninyo na mabuti ang kalagayan ng mga bata. Napakabuti po. Sa kabilang linya, sumagot ang boses ng lalaki na puno ng emosyon. Alam ko pong iba kayo. Pagpalain po kayo ng Diyos. Nang isara niya ang telepono, napangiti si Hernando sa sarili. Nagkaroon siya ng pamilya, ngunit higit pa roon, natuklasan niyang hindi kailangan ng dugo para maging totoo ang pag-ibig, na ang pagiging isang ama ay hindi kailangan ng biyolohiya para maging tama at kung minsan, ang mga himala ay nangyayari sa mga hindi inaasahang daan sa buhay. Umakyat siya sa kwarto at nakita ang mga bata na natutulog nang magkayakap tulad ng dati, ngunit ngayon ay nasa komportableng kama, natatakpan ng makapal at malambot na kumot, ligtas at minamahal. Dahan-dahan siyang bumulong. Salamat sa pagpili sa akin para maging ama ninyo. Pangako, hindi ko kailanman sisirain ang tiwalang ito. Ang mga sumunod na buwan ay nagdala ng isang rutina na hindi kailanman inakala ni Hernando. Paggising ng maaga para maghanda ng almusal, pagtulong sa takdang aralin, pagdalo sa mga pulong ng magulang sa paaralan, pag-aalaga sa mga gasgas na tuhod, at mga bangungot sa gabi. Bawat maliit na kilos sa araw-araw ng pagiging ama ay pumuno sa isang kawalan na hindi niya alam na mayroon.
Umunlad sina Rico at Paulo sa kapaligiran ng pagmamahal at seguridad na iyon, ngunit humarap din sa mga hamon na sumubok sa lakas ng bagong pamilya. Ang pag-aangkop sa paaralan ay ang unang malaking hadlang. Bagamat matalino at masipag, may malaking agwat sa edukasyon ang mga bata na dulot ng mga taon ng pagpapabaya. Kumuha si Hernando ng isang pribadong guro, ngunit napagtanto niyang hindi lamang akademiko ang problema, kundi emosyonal. Nahihiya silang hindi alam, takot na biguin ang kanilang bagong ama, takot na kung hindi sila perpekto, ibabalik sila sa bahay na yari sa hollow blocks. Isang Martes ng hapon, natagpuan ni Hernando si Paulo na umiiyak sa ibabaw ng kanyang aklat sa matematika. Hindi ko po maintindihan, Itay. Masyado po akong bobo. Umupo si Hernando sa tabi niya at maingat na isinara ang aklat. Anak, hindi ka bobo. Hindi ka lang nagkaroon ng parehong pagkakataon tulad ng ibang mga bata, pero magbabago iyan. Susunod tayo sa bilis mo, walang pagmamadali. Napagtantong kailangan niya ng tulong sa bahay, nagpasya si Hernando na kumuha ng isang kasambahay na higit pa sa isang empleyado. Isang taong magdadala ng init ng tao sa marangyang bahay na natututo pa lamang maging isang tahanan. Pagkatapos ng ilang mga panayam, nakilala niya si Ate Lorna, isang babaeng nasa maagang 30s na may mga kamay na kalyo sa trabaho at isang direktang tingin na nagpapakita ng katapatan. Wala siyang magagarang diploma, ngunit may karanasan siya sa pagpapalaki ng 3 nakababatang kapatid matapos mamatay ang kanilang mga magulang. Sa panahon ng panayam, habang nagtatanong si Hernando ng mga formal na tanong, sumisilip sina Rico at Paulo mula sa siwang ng pinto. Napansin ni Ate Lorna ang kanilang presensya, ngumiti at kumindat ng bahagya. Ang simpleng kilos na iyon ng pakikipagkaibigan at hindi pagsaway ang nagpasya sa pagkuha sa kanya. Binago ni Ate Lorna ang dinamika ng bahay. Hindi lamang siya nagluluto at naglilinis, nakikinig siya sa mga alalahanin ng mga bata, napapansin kapag malungkot si Rico o kapag kailangan ni Paulo ng yakap. Siya ang nakatuklas na may natural na talento si Paulo sa pagguhit at iminungkahi kay Hernando na bumili ng mga profesional na kagamitan sa sining. Siya ang nakapansin na nahihirapan si Rico na makita ang pisara sa paaralan, na humantong sa isang diagnosis ng pagiging malabo ang paningin sa malayo at paggamit ng salamin na nagpabago sa kanyang akademikong pagganap. Isang hapon, maagang umuwi si Hernando mula sa trabaho at nakarinig ng tawanan mula sa pangunahing banyo. Bahagyang bukas ang pinto at nakita niya si Ate Lorna na nakaluhod sa sahig na may malinis na uniforme ngunit nakatupi ang manggas. Tinutulungan ang mga bata na paliguan ang isang asong kalye na natagpuan nila. Tigil, kung hindi, papasok ang sabon sa mata mo. Kape, sabi ni Ate Lorna. Tumatawa habang hawak ang madulas na hayop. Basang-basa sina Rico at Paulo na may bula sa kanilang buhok, tumatawa na hindi pa nakikita ni Hernando dati. Ang tubig ay tumalsik. Binabasa ang mamahaling marmol na sahig. Binabasa ang uniforme ni Ate Lorna. Sa ibang sitwasyon, iyon ay magiging dahilan para sa isang pagalitan. Ngunit tinrato ni Ate Lorna ang gulo ng may kaakit-akit na naturalidad. Inuuna ang kaligayahan ng mga bata kaysa sa kaayusan ng bahay. Nag-ubo si Hernando para ipaalam ang kanyang presensya. Sir Hernando, sigaw ni Ate Lorna, namumula ang mukha. Pasensya na po sa gulo. Nakita po ng mga bata ang asong ito sa ulan at itinaas ni Hernando ang kanyang kamay. Pinutol siya at ngumiti. Tiningnan ni Hernando ang kaligayahan sa mga mukha ng kanyang mga anak. Kung papayag si Ate Lorna na tumulong sa pag-aalaga, puwede siyang manatili. Lumipas ang mga buwan at tila natagpuan na ng buhay ang perpektong balanse. Bumuti ang mga marka sa paaralan, nabawasan ang mga bangungot at si Kape na aso ay tumaba at nagkaroon ng sariling bahay sa hardin. Naramdaman ni Hernando na sa wakas ay nabuo na niya ang pamilyang lagi niyang pinapangarap. Ngunit isang Huwebes ng umaga, dumating ang unang tunay na pagsubok. Nakatanggap siya ng tawag mula sa paaralan.
ang tenso na boses ng sekretarya sa kabilang linya. Sir Hernando, kailangan ko pong pumunta kayo rito agad. May sitwasyon po sa mga anak ninyo. Kumabog ang puso ni Hernando. Pagdating niya sa paaralan, natagpuan niya sina Rico at Paulo sa opisina ng punong guro. Nakayuko ang mga ulo, marumi sa lupa ang mga damit. Nasangkot po ang mga anak ninyo sa isang away noong recess, paliwanag ng punong guro. Sinuntok nila ang tatlong mas matatandang bata. Kumunot ang noo ni Hernando, nalilito. Bakit ninyo ginawa iyon? Tiningnan siya ni Paulo na may luhang mga mata. Inaasar po nila kami, itay. Sabi nila, hindi raw kami tunay ninyong mga anak, na mga pulubi lang daw kami na kinuha ninyo dahil sa awa. Ang revelasyon ay tumama kay Hernando na parang suntok sa sikmura. Lumuhod siya sa harap ng kambal, hinawakan ang kanilang mga mukha. Tingnan ninyo ako, kayo ang aking mga tunay na anak. Hindi mahalaga kung paano nagsimula ang ating pamilya. Ang mahalaga ay ang pagmamahal na mayroon tayo para sa isa't isa at walang sinuman ang makakakuha niyan mula sa atin. Sa wakas ay nagsalita si Rico, nanginginig ang boses. Pero sabi po nila, hindi raw pareho ang dugo natin, na hindi raw tayo magiging isang tunay na pamilya. Ngumiti si Hernando ng malumanay. Ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo. Ang pamilya ay tungkol sa pagpili, sa pag-ibig, sa pagiging naroroon sa mabuti at masamang panahon. Pinili ko kayo, pinili ninyo ako. At iyon ang nagpapatunay na mas tunay tayong pamilya kaysa sa anumang ugnayan ng dugo. Sumingit ang punong guro. Dahil sa mga pangyayari at sa napakabuting pag-uugali ng inyong mga anak, bibigyan ko lang sila ng babala. Pinarusahan din ang ibang mga bata dahil sa pambubuli. Sa pag-uwi, sinamantala ni Hernando ang pagkakataong kausapin ang mga bata tungkol sa sitwasyon. Laging may mga taong hindi makakaintindi sa ating pamilya, nagagawa ng masasamang komento, pero mas nagpapakita iyon kung sino sila kaysa sa kung sino tayo. Sumandal si Paulo sa upuan ng kotse, pero masakit po kapag sinasabi nila ang mga bagay na iyon. Alam kong masakit, normal na magalit, pero hindi ninyo maaaring hayaan na ang opinyon ng iba ang magdikta kung sino kayo. Seryosong tiningnan ni Rico ang kanyang ama. Hindi po ba kayo nahihiya sa amin? Nahuli si Hernando sa tanong, nahihiya? Kailanman? Ipinagmamalaki ko kayo at sa tuwing may magtatanong tungkol sa ating kwento, masaya ko itong ikinukwento. 2 linggo pagkatapos, nakatanggap si Hernando ng isang tawag na nagpanigas sa kanyang dugo. Mula ito kay Mang Cardo, ang lalaking naging saksi sa kanilang pagkikita sa maalikabok na daan. Sir Hernando, kailangan ko po kayong makausap tungkol sa isang sensitibong bagay. Lumitaw po rito ang ina ng mga bata. Huminto ang puso ni Hernando. Si Sonia. Bumalik na siya. Bumalik at nagtatanong tungkol sa mga bata. Gustong malaman kung nasaan sila. Nagpasalamat si Hernando sa impormasyon at agad na tinawagan ang kanyang abogado. Kung gusto niyang bawiin ang mga bata, maaaring maging komplikado, paliwanag ng abogado. Siya pa rin ang kanilang biological na ina. Kailangan nating ayusin ito sa korte kung magpupumilit siya. Hindi nakatulog si Hernando sa buong gabi, iniisip ang lahat ng posibilidad. Hindi niya maisip na mawala sina Rico at Paolo ngayong nabuo na nila ang isang buhay na magkasama. Kinabukasan ng umaga, pagkatapos ihatid ang mga bata sa paaralan, umuwi siya, pinaplano kung paano haharapin ang isyong ito. Nang sunduin niya sila sa hapon, dinala niya sila para kumain ng sorbetes, isang ritual na kanilang binuo tuwing Biyernes. Mga anak, may kailangan akong sabihin sa inyo. Ang nanay ninyo ay bumalik sa lugar kung saan kayo dating nakatira. Huminto ang mga kutsara sa ere. Nagkatinginan sina Rico at Paolo. Gusto niya po ba kaming makita? Tanong ni Paolo. Maliit ang boses. Nagtatanong siya tungkol sa inyo. Pero kailangan ninyong malaman na walang magbabago. Kayo ang aking mga anak. Ako ang inyong ama. At lalaban ako para sa inyo ng buo kong lakas. Inilapag ni Rico ang kanyang kutsara. Ayaw po namin siyang makita. Iniwan niya kami. Kayo na po ang aming ama ngayon. Sumang-ayon si Paulo.
Ayaw po naming bumalik doon. Gusto naming manatili sa inyo. Naramdaman ni Hernando na nag-init ang kanyang mga mata at mananatili kayo sa akin, pangako. Pero maaaring kailangan nating pumunta sa isang hukom para ipaliwanag ang sitwasyon. Kailangan ninyong maging malakas at sabihin ang totoo. 3 araw pagkatapos, lumitaw si Sonia sa pinto ng marangyang bahay. Tinanggap siya ni Hernando nang mag-isa, hindi muna siya pinakita sa mga bata. Siya ay isang babae na nasa 35 taong gulang, sobrang payat, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata at mga damit na mukhang bagong bili ng minadali. Tumingin siya sa paligid nang may pinaghalong inggit at sama ng loob. So, dito nakatira ang mga anak ko. Dito, kumpirma ni Hernando, pinapanatiling neutral ang kanyang boses. Gusto ko silang makita. Bago iyon, kailangan nating mag-usap. Umupo sila sa sala. Pinapanatili ang distansya. Nagsimulang magsalita si Sonia. Binibigyang katwiran ang kanyang pag-abandona sa isang magulong kwento ng pagpunta sa ibang lungsod para maghanap ng trabaho, ng pagkakasakit, nang sa wakas ay makabalik. Tahimik siyang pinakinggan ni Hernando. Napapansin ang mga kontradiksyon, ang mga kasinungalingan na hindi maayos na naitago. Bakit ka bumalik ngayon? Dahil sila ang aking mga anak, may karapatan akong makita sila. Iniwan mo sila ng mahigit 2 taon. Iniwan ang 28 taong gulang na bata na mag-isa sa isang barong-barong, nagugutom, giniginaw. Nasaan ang iyong karapatan bilang ina noon? Inialis ni Sonia ang kanyang tingin. Dumadaan ako sa mahirap na panahon, pero ngayon ay maayos na ako. Gusto ko silang bumalik. Sumandal si Hernando. Hindi mo sila gustong bumalik. Gusto mo ng pera. Nalaman mong nakatira sila sa isang marangyang bahay at naisip mong makikinabang ka rito. Ang babae ay may sapat na kahihiyan para magmukhang nahiya sa isang segundo. Mga anak ko sila. Lumabas sila sa aking sinapupunan. Wala kang karapatang itago sila. Mayroon akong opisyal na kustudiya sa kanila. Iniwan mo sila. At may mga kahihinatnan iyon. Tumayo si Sonia ng galit. Pupunta ako sa korte. Patutunayan kong ninakaw mo ang aking mga anak. Sige lang, maririnig ng korte ang buong kwento. Kasama na ang pag-abandona, ang pagpapabaya, ang pagdurusa na idinulot mo. Natigil ang pagtatalo dahil sa mga yabag sa hagdan. Nandoon sina Rico at Paolo. Narinig nila ang lahat. Dahan-dahan silang bumaba, huminto sa tabi ni Hernando. Tiningnan ni Sonia ang kanyang mga anak at sa unang pagkakataon ay tila talagang naantig. Mga anak ko, ang lalaki niyo na. Ngunit hindi gumalaw ang mga bata patungo sa kanya. Nanatili silang nakakapit kay Hernando, tinitingnan ang babaeng nagsilang sa kanila na parang isang estranghero. Ayaw niyo bang yakapin si nanay? Tanong ni Sonia. Iniabot ang kanyang mga kamay. Humakbang si Rico sa harap, pinoprotektahan ang kanyang kapatid. Hindi na po namin kayo nanay. Umalis po kayo at iniwan kaming mag-isa. Ang aming ama ngayon ay si Hernando. Sinubukang lumapit ni Sonia, ngunit nagtago si Paulo sa likod ni Hernando. Alam kong nagkamali ako, pero ako ang inyong ina. Hindi iyon nagbabago. Ang ina ay ang nag-aalaga, sabi ni Paulo. Lumabas mula sa likod ni Hernando, ngunit pinapanatili ang distansya. Ang naroroon, ang nagpapakain, ang nagdadala sa doktor, ang tumutulong sa mga aralin. Si Sir Hernando ang gumagawa ng lahat ng iyon. Iniwan niyo lang po kami. Ang mga salita ng mga bata ay tumama kay Sonia na parang mga palaso. Tiningnan niya si Hernando ng may galit. Sinulsulan mo sila laban sa akin. Hindi ko kailangang manulsol ng sinuman. Naaalala nila ng husto kung ano ang nangyari. Naaalala nila ang gutom, ang ginaw, ang pag-iisa habang hinihintay kang bumalik. Sinubukan muli ni Sonia. Mga anak, kaya kong magbago. Puwede tayong maging isang pamilya muli. Ngunit umiling si Rico. Mayroon na po kaming pamilya kasama ang aming ama. Ayaw na po namin ng iba. Napagtanto ng babae na natalo na siya. Ayaw na siyang balikan ng kanyang mga anak.
Hindi na nila siya tinitingnan bilang isang ina. Tumingin siya sa paligid ng marangyang bahay at pagkatapos ay tumingin kay Hernando. Aalis ako, pero kung bibigyan mo ako ng pera para magsimula ng bagong buhay. Nandidiri si Hernando, ngunit alam niyang iyon ang pinakamabilis na paraan para malutas ito. Magkano? 5 milyong piso. Gusto ni Hernando na lumayo ang babae sa kanyang mga anak sa lalong madaling panahon. Ibibigay ko ang pera, pero pipirmahan mo ang isang dokumento na opisyal na tinatalikuran ang iyong mga karapatan sa kustodiya at hindi na muling magpapakita sa kanilang buhay. Tinawag ang abogado at inihanda ang mga dokumento doon din. Pumirma si Sonia nang hindi binabasa ng maayos, sabik na matanggap ang pera. Paglabas niya sa pinto na may hawak na bank transfer slip, nakahinga ng maluwag sina Rico at Paolo. Hindi na po siya babalik, tanong ni Paolo. Hindi na, tiniyak ni Hernando. Ngayon, opisyal na kayong mga anak ko magpakailanman. Nagkayakapan silang tatlo, umiiyak sa ginhawa at kaligayahan. Si Ate Lorna, na nanonood ng lahat mula sa kusina, ay sumali sa yakap, kinukumpleto ang pamilyang nabuo sa isang hindi inaasahang paraan, ngunit napakatotoo. Sa mga sumunod na linggo, natapos ang opisyal na proseso ng pag-aampon nang walang problema. Sa pagtalikod ni Sonia, wala nang legal na hadlang. Nagdaos si Hernando ng isang maliit na salo-salo sa bahay para magdiwang. Inimbita lamang ang mga pinakamalapit na tao, si Mang Cardo at ang kanyang pamilya, ilang mga kaibigan, mga guro ng mga bata. Ito ay isang simpleng pagdiriwang ngunit nakakaantig, opisyal na nagmamarka ng simula ng isang bagong buhay. Sa panahon ng salo-salo, hinila ni Mang Cardo si Hernando sa isang sulok. Alam ko pong iba kayo mula pa noong unang araw. Nakita ko po sa inyong mga mata na hindi iyon limos, iyon ay tunay na pagmamahal. Ngumiti si Hernando. Iyon ang pinakamahalagang araw sa buhay ko. Wala akong laman, walang direksyon, at bigla kong natagpuan ang dalawang bata na nangangailangan sa akin tulad ng pagkakailangan ko sa kanila. Natural na umusad ang buhay pagkatapos noon. Patuloy na lumaki, natuto, at umunlad sina Rico at Paolo. Hindi kailanman nawala sa ugali ni Hernando na gumising ng maaga para ihanda ang kanilang almusal, tumulong sa mga aralin, dumalo sa bawat pagtatanghal sa paaralan, sa bawat laro ng soccer, sa bawat mahalagang sandali. Si Ate Lorna ay naging isang palagian at mapagmahal na presensya, isang pangalawang ina sa mga bata, at isang tahimik na kasama para kay Hernando. Ang pag-ibig sa pagitan nila ay natural na umusbong mula sa pagsasama, mula sa respeto sa isa't isa, mula sa paghanga sa pangangalaga na inilalaan niya sa mga bata. 2 taon pagkatapos ng unang pagkikita, sa isang gabing puno ng bituin, nasa terasa silang apat, nakatingin sa langit. Binagsag ni Paulo ang katahimikan sa isang tanong, "Itay, sa tingin niyo po ba ay makakaligtas kami kung hindi kayo dumating?" Nag-isip ng mabuti si Hernando. "Sa tingin ko, makakahanap kayo ng paraan. Malakas kayo, mga mandirigma kayo, pero maaaring hindi kayo magkakaroon ng pagkakataong maging mga bata, matuto, mangarap." Gumawa ng sariling refleksyon si Rico. "Sa tingin ko, nagkita tayo sa tamang panahon. Kailangan ni Itay ng mga anak. Kailangan namin ng isang ama. Parang pinlano ng universo ang lahat." Ngumiti si Hernando sa dilim. "Siguro nga pinlano niya. Hindi ako naniniwala sa mga pagkakataon." Natahimik sila sa loob ng ilang minuto, ninanamnam lamang ang pagsasama-sama. "Itay," biglang sabi ni Paulo, "salamat po sa hindi pagsuko sa amin. Sa pagtupad sa lahat ng inyong pangako." Naramdaman ni Hernando na bumara ang kanyang lalamunan. "Ako ang dapat magpasalamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maging ama ninyo. Sa pagtitiwala sa akin noong wala kayong dahilan para magtiwala sa isang estranghero." Tumayo si Rico at niyakap si Hernando. Agad na sinundan ni Paulo at ni Ate Lorna. "Mahal ka namin, Itay, at mahal ko kayo higit sa anuman sa mundong ito." Mabilis na lumipas ang mga taon. Ang mga kaarawan ay ipinagdiriwang ng may malalaking salo-salo. Ang Pasko ay ipinagdiriwang
na may mga pagbisita sa pamilya at mga regalo, ngunit higit sa lahat may pasasalamat. 5 taon pagkatapos ng pagkikita sa maalikabok na daan, may pagdiriwang sa bahay. Ito ay ang pagtatapos ni Rico at Paulo sa high school. Sila ay 17 taong gulang, matatangkad, malusog at may tiwala sa sarili na mga tinedyer. Inayos ni Hernando ang kurbata ni Rico sa salamin sa pasilyo habang sinusubukang ayusin ni Ate Lorna ang suwail na buhok ni Paulo. "Itay, hindi ko kailangan ng kurbata." "Mainit," reklamo ni Rico. "Seremonya ito, anak. Kailangang maging presentable," sagot ni Hernando, tumatawa. Sa auditorium ng paaralan, nang tawagin ang mga pangalan ng kambal para tumanggap ng mga parangal bilang mga natatanging mag-aaral, naramdaman ni Hernando na dumaloy ang mga luha ng walang kahihiyan. Naalala niya ang mga marurumi, maalikabok na mga bata na walang pag-asa sa kanilang mga mata, at ngayon ay nakikita ang 2 magagaling na binata na may buong hinaharap sa kanilang harapan. Kinuha ni Rico ang mikropono para magbigay ng pasasalamat sa ngalan ng klase. Tumingin siya sa mga manonood, natagpuan ang mukha ni Hernando at ngumiti. Maraming tao ang nagsasabi na ang pamilya ay dugo. Nagsimula si Rico, ang kanyang malalim na boses ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Ngunit natutunan ko na ang pamilya ay kung sino ang nananatili, kung sino ang nag-aalaga, kung sino ang nagtuturo. Ako at ang aking kapatid ay mapalad na natagpuan ang isang ama na pumili sa amin noong kinalimutan na kami ng mundo at isang ina sa puso, si Mami Lorna, na nagturo sa amin kung ano ang tunay na pagmamahal. Tinabon ni Ate Lorna ang kanyang bibig habang humihikbi. Hinawakan ni Hernando ang kanyang kamay at mahigpit na pinisil. "Kaya ang diplomang ito ay hindi sa akin, ito ay sa atin, ang pamilyang Hernando." Tumayo ang mga manonood at pumalakpak. Naramdaman ni Hernando ang isang kaganapan na hindi niya kailanman inakalang posible. Lahat ng pera, lahat ng kumpanya, lahat ng profesional na tagumpay ay walang halaga kumpara sa isang segundo ng sandaling iyon. Sa labasan, habang naglalakad sila papunta sa paradahan, niyakap ni Paulo si Hernando mula sa gilid. "Itay, naaalala niyo po ba noong araw na iyon sa daan nang tanungin ninyo kung doon kami nakatira?" Tumango si Hernando. "Naaalala ko na parang kahapon lang." Tumingin si Paulo sa mabituing kalangitan. "Alam ko pong mabuti kayong tao." Takot si Rico, pero alam ko po. Tumawa si Rico at bahagyang sinuntok ang braso ng kanyang kapatid. "Sinungaling, nanginginig ka na parang dahon." Nagtawanan sila, isang malaya at masayang tawa. Umuwi sila sa bahay. Sa marangyang bahay na ngayon ay isang tunay na tahanan, puno ng mga alaala, ng mga larawan sa mga pader ng buhay. Si Kape na aso, matanda na ngayon at may puting buhok, ay sumalubong sa kanila, marahang iwina wagayway ang kanyang buntot. Pumunta si Ate Lorna sa kusina para maghanda ng merienda sa gabi at umakyat ang mga bata para maghubad ng pormal na damit. Nanatili si Hernando sa sala, nagsalin ng isang tasang mainit na tsaa at umupo sa isang upuan. Pinagmamasdan ang mga kilos sa bahay, inisip niya kung gaano kakaiba ang tadhana. Akala niya ay bibili siya ng lupa para palawakin ang kanyang negosyo, ngunit umalis siya para hanapin ang kanyang kaluluwa. Akala niya mamamatay kasama niya ang kanyang angkan, ngunit ngayon ay mayroon siyang 2 anak na magdadala ng kanyang mga halaga. Ang kalungkutan na bumabagabag sa kanya ay tuluyan ng pinalayas, pinalitan ng tunog ng mga video game, ng mga sapatos na itinapon sa gitna ng silid, ng mga pag-uusap tungkol sa mga kasintahan at mga plano sa kolehiyo. Bumalik si Ate Lorna mula sa kusina at umupo sa braso ng upuan. Ipinulupot niya ang kanyang braso sa kanyang baywang. "Masaya ka ba? Higit pa sa nararapat sa akin, nararapat sa atin. Binuo natin ito ng may pasensya, ng may katotohanan." Bumaba ang mga bata, suot ang komportableng pantulog at humiga sa malaking sofa, binuksan ang telebisyon. "Itay, Mami Lorna,
Manood po tayo ng pelikula. Tumayo si Hernando, kinuha ang kamay ni Ate Lorna at naglakad papunta sa kanila. Umupo siya sa gitna na may isang anak sa bawat panig at ang babaeng mahal niya sa kanyang tabi. Isinandal ni Rico ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ama. Inunat ni Paulo ang kanyang mga binti sa kandungan ni Ate Lorna. Nagsimula ang pelikula, ngunit hindi napansin ni Hernando ang screen. Ang kanyang atensyon ay nasa tahimik na paghinga ng kanyang mga anak sa init ng kamay ni Ate Lorna, sa solidong pakiramdam ng pagiging kabilang. Tumingin siya sa estante kung saan nakalagay ang lumang kahon ng sapatos, ngayon ay naayos na at itinago na parang isang relikya. Sa loob nito, ang masakit na nakaraan, sa labas nito, ang maningning na kasalukuyan. Ipinikit ni Hernando ang kanyang mga mata saglit, tahimik na nagdasal, nagpapasalamat sa Diyos para sa flat na gulong na iyon, para sa pagkakamali ng GPS na iyon, para sa hindi maipaliwanag na udyok na ihinto ang sasakyan sa gitna ng kawalan. Ang buhay ay hindi gawa sa mga planong ating ginagawa, kundi sa mga liko na tinatanggap nating daanan. Natapos ang pelikula, halos tulog na ang mga bata sa sofa. Oras na para matulog, anunsyo ni Ate Lorna sa malumanay na boses. Nagreklamo sila ngunit sumunod, tumayo ng may pagkabagal na tipikal ng mga tineder. Nagpaalam sila ng magandang gabi at umakyat sa hagdan, nagtutulakan at mahinang nagtatawanan. Pinatay ni Hernando ang mga ilaw sa sala, iniwan lamang ang malambot na ilaw mula sa hardin na pumapasok sa bintana. Niyakap niya si Ate Lorna at nanatili silang nakatayo roon, nakikinig sa mga huling tunog ng bahay na naghahanda para matulog. Karanang, wala nang takot sa hinaharap, walang multo ng nakaraan. Tanging ang tahimik na katiyakan na anuman ang mangyari, haharapin nila ito ng magkakasama. Dahil ang pamilya ay hindi lamang kung sino ang nasa nakakuwadrong larawan, kundi kung sino ang humahawak sa iyong kamay kapag bumabagsak ang mundo at kung sino ang pumapalakpak sa unang hanay kapag nananalo ka. Hinalikan ni Hernando ang noo ni Ate Lorna at ibinulong ang katotohanang nagbigay kahulugan sa kanyang pagkatao. Kinabukasan ng umaga, tulad ng dati, maagang gumising si Hernando para maghanda ng almusal. Habang inaayos niya ang mesa, narinig niya ang mga pamilyar na yabag pababa ng hagdan. Lumitaw sina Rico at Paulo sa kusina, inaantok pa at umupo sa kanilang karaniwang mga lugar. Bumaba si Ate Lorna pagkatapos inaayos ang kanyang buhok. Nagpalitan silang apat ng mga makahulugang ngiti, isang tahimik na komunikasyon na tanging tunay na pamilya lamang ang mayroon. Magandang umaga, Itay. Magandang umaga, Mami Lorna, sabay na sabi ng mga bata. Inihain ni Hernando ang almusal na may pusong puno ng pagmamahal. Tinitingnan ang kanyang pamilyang nagtitipon sa mesa at sumagot sa boses na puno ng emosyon. Magandang umaga, mga anak ko. Magandang umaga para sa nalalabing bahagi ng ating buhay na magkasama. Dahil natuklasan natin na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangan ng dugo para umiral, kailangan lamang ng isang pusong handang pumili sa isa't isa bawat araw. Kung naantig ng kwentong ito ang iyong puso, mag-subscribe sa aming channel, mag-iwan ng like at i-on ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na kwento.